Hi mga ka-low carb! Ang low carb meal na niluto ko for today's video is pinangat na pampano. Pwede naman kayong gumamit ng other fish sa pagluto ng pinangat na isda like galunggong or sapsap. Prepared lang natin yung other ingredients na gagamitin natin like itong kamatis, 2 kamatis yung ginamit ko dyan and tinanggalan ko lang din yan ng buto. 2 medium size ng sibuyas yung ginamit ko dyan, then in-slice ko lang siya ng paganyan. Isang head ng garlic yung ginamit ko dyan, then 2 thumbs ng ginger or depende na sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan. Yung pampaasim na gagamitin ko dito is calamansi, mga 15 to 20 pieces. Yung iba naman nagluluto ng ganito, kamyas naman yung ginagamit na pangpaasim. Kung may kamyas kayo, pwede naman yun ang gamitin nyo pangpaasim dito. Pinigaan ko na nga lang din yung calamansi dyan. Kung gusto nyo ng quality na seafood, check their FB page NCT Seafood, sa kanila po galing yung pampano. Yan po yung page nila. Slice ko lang ng paganyan yung pampano dahil may purpose yan, malalaman nyo mamaya. Start na tayong magluto. Sa pan, naglagay ako ng olive oil. Sasatay tayo ng mga aromatics. Inuna ko nga muna itong sibuyas. Pag translucent na itong sibuyas, sunod na natin itong ginger. Isa lang natin siya for 3 minutes hanggang sa lumabas yung aroma niya. Ilagay ko na rin yung garlic and sautay lang natin siya for 2 minutes. Kaya na rin natin itong in-slice nating kamatis. Isa lang natin siya for 3 minutes. Then nagsiso na pala ako dyan ng ground black pepper and yung pampalasa ko lang dyan is patis. Hindi ako gagamit dito ng asin. After 3 minutes, arrange lang natin yung mga aromatics natin sa pan. Dapat hindi didikit yung isda doon sa mismong pan para hindi siya masunog habang naluluto. After malagay yung isda, add pa tayo ng ground black pepper, patis, pampalasa, and yung in-squeeze na calamansi. And nag-add pa ako dyan ng 1/4 cup lang ng water. Para natayaan itong kumulo. Ito yung first kulo, nag-add ako dito ng green chili. And nag-add pa ako dyan ng 1/3 cup ng water kasi hindi pa luto yung isda and konti na lang yung water niya. So, ito na yung purpose ng pag-slice natin kanina ng isda para makita if luto na siya or hindi pa. Once na bumuka yung in-slice natin kanina, parang ganyan, then makikita nyo sa loob na white na yung isda, ibig sabihin luto na siya. So, hindi nyo na kailangan balibalik ta rin para makita if luto na or hindi pa. So, yun lang. Try nyo na rin itong pinangat na isda kasi super sarap niya mga mare. And perfect na rin ito ipanghanda kasi medyo maulan-ulan na din. So, yun lang for today's video. Bye.